So, good morning po, sir. We are from Hospitality Naman. On behalf of the Atlantic Tourism and Time, we are here to conduct a interview with you po. So, this is my partner, Heidi, and I am Derma. Okay. So the first question po is, in what ways can leadership and management contribute to or hinder the development of effective working relations of your employee within your shop? So, magandang umaga po sa mga estudyante ng City College. Salamat na napili nyo tong small creation ng Mindoro Souvenir. And kami po ay masaya na nakatulong dito. So, sa business na ito ay medyo matagal na rin ang small creation. Medyo 25 years na existing. So, sa pag-handle mo sa ganitong klaseng business, kailangan talaga may strong leadership ka rin para sa iyo na staff. Kasi malaking papel ikaw kasi maging mentor ka nila. Ikaw ang isang model kung paano mo siya i-handle yung iyong mga staff. It will carry throughout the day. Kung pagpasok pala ng staff ay mura ang abuti nila, throughout the day, bad trip na rin yun sila. Kahit nakangiti sila, bad trip sila na mag-entertain sa mga customer. So, yung leadership as an owner or manager ay malaking papel. Malaking papel talaga siya sa hanap buhay o sa negosyo na, especially na dito na dapat nakafocus ka sa customer service. So, paano mo ma-render yung customer service? A good customer service na ang leadership mo is very bad. Na bawat punting mali ng iyong staff, kay nagmumura, puro na mga bad words yung lumalabas sa iyong bibig. So, malaking contributor ang isang maganda na leadership towards the staff para ang working relationship niyo throughout the day ay maging masaya at ang working place niyo maging healthy working place at hindi lang yung nakapokus na parang bossing ka doon sa loob ng store na ang iyong mga tao ay halos hindi na makagalaw kasi binabantayan niya, baka magkamali ito, baka magano. So, yung leadership na maging adjustable ka talaga, na hindi ka masyado too much strict. Alam mo yung background din ng iyong tao. Kasi kung hindi mo siya alam yung background ng iyong tao, puro stressful yung araw ninyo. So, hindi siya productive. Lalong maraming hindi ang blessing parang hindi siya mag-continuous flow kasi lalo ngayon active na active yung social media, no? Kunting pagkakamali mo sa loob ng store, kunting pagka-maltreated mo yung sa mga customer, no? Ay automatic yun na lalabas at lalabas. Huwag na kayo sabihin na huwag na kayo pumunta doon, pangit doon, may masyadong suplada yung mga tao doon. Kung anong leadership, it will reflect doon sa staff mo. Kung paano mo nitreat yung staff mo, hindi pwede yun ma-fake. Kasi kung ang leader ay masyadong kasaway, yung owner o manager, it will flow lang doon sa tao mo. At hindi magtagal ang tao sa iyo, alis at alis. So, sa isang business na ang iyong tao ay puro alis ng alis, 2 months, 3 months, palit ka na ng tao. Hindi siya healthy partnership ng staff mo at saka sa owner. Hindi siya healthy partnership. So, kailangan talaga sa leader, sa owner, marunong ka talaga mag-handle sa attitude. So, hindi yung feeling bossing. Hindi na uso uso ngayon yung pa-boss-boss na. Hindi na uso yung pasuplado-suplado sa yung tauhan mo. Yun na talaga siya pwede ngayon. So, kailangan number 1 talaga customer service. Yung paano ka mga in part sa iyong partner dito sa store, sa loob. Hindi mo siya i-consider na kung talaga sales lady ba siya, kung sales lady. I-consider mo yung lahat ng aspects sa kanyang buhay. Doon niya makikita. So, tulad dito, iniiwanan ko lang to. Walang inventory.
kung gusto magnakaw ang tao dito sa benta, pwede siya magnakaw. Pwede talaga siya magnakaw. So, kung maalagaan mo, makuha mo talaga siya, maalagaan mo siya, ibigay mo yung dapat sa kanya, ay alagaan mo. In return, ibabalik din sa iyo yung mga services na gusto mo mapagdagdag sa kanya. Tulad nito, kung dito kayo nakapili, lagi ko wala dito. Ito alam mo, anong mga siya. Pero yung trust sa iyong staff at yung leadership mo, i-respect niya, so, hindi naman siguro siya gagawa ng pero nandun pa rin, nasa isip mo pa rin yun na baka mayroon. Kasi money involved kasi. So, number 2 po, how can you build trust towards all the staff in your business? Ikaw lagi maging model sa trust. Kung ano sinasabi mo, totoo. Kasi pag magsabi ka na hindi totoo at ma-discover ng staff mo na hindi pala yung totoo yung sinasabi mo, maging pattern nila yon. Pwede pala, dami pala kwento si Sir, dami pala excuses kahit hindi na totoo yung sinasabi niya. Pag sabi yung boss na, maging Chris tayo next month. May bonus kayo next month, may 13-month pay kayo. I-stick mo talaga yon. Kasi kung puro ka lang sabi, ay hindi mo rin makuha yung trust nila. Kapatulad dito, daming nakuha dito, ang iba kasi, ang tingin nila nito ay isang pangkaraniwan na panlan na shop. Pero pag nalaman nila nito ay hindi siya pangkaraniwan kasi pag nalaman nila na ito lang kaliit-liit na shop na mayroong 13-month pay ang tao dito. Bigay ko nila 13-month pay talaga. So, halos yung tao ko dyan, beyond pa ang kanyang salary. So, dami pa siyang mga freebies pa dito sa loob na natatanggap niya. Kaya kaya kung tanungin mo siya, kung mawala siya dito, parang hindi na siya makahanap ayaw na niya maghanap kasi tinatanong ko ibang na employer o ibang leader o owner ng store na gano'n na pakisama sa kanya. So, kung ano sinabi mo, kung gusto talaga mag-build ka ng trust, lahat ay sabihin mo, totoo. Hindi yung mga puro lang bola, tapos hindi lang nangyayari. So, expect sila, mayroon kayo increase, mayroon kayo 13 month, pagdating sa buwan, ay, bonus na lang, isang grocery na lang. So, frustrated sila sa yung mga promises. So, medyo matagal. Single proprietor naman to, wala na akong partner dito. Pinalago lang talaga to. Kung dito siya, walang shortcut dito sa business, itong business nito, walang shortcut na bigla lang siya nag-boom, bigla nakilala rin yung small creation, bigla naging talk of the city na, sige, punta kayo doon sa small creation, naging talk of the city na to, the province na, pumunta kayo doon sa small creation kasi nandoon yan yung makikita. Especially mga crops, hindi mo makita kasi ako naman talagang gumagawa yan, personal crops ko yan. Kahit challenge ko sila, pag nagsabi sila, ang mahal naman, kasi hanap mo na kayo dun sa iba. So, ikot yan sila, mamaya, balik sila doon, wala mo kami makita. So, natawa lang yung mind mo kasi alam mo naman ikaw ang gumawa. So, hindi mo talaga sila, hindi mo makita yan sa iba. So, yung trust, number 1, and then yung leadership mo, set example mo talaga. Set by example. Kasi yung sinasabi mo, yung talk mo, maging truthful ka sa yung sinasabi. Pag nag-release ka, yun talaga, panindigan mo yung release mo, at i-explain mo, kung hindi mo kayanin, explain mo talaga. At tulad ng COVID, yung tao ko, sabi ko, ang kaya ko lang isweldo sa'yo, 200. Wala namang customer, kahit sa isang araw, 0-0. Zero sales. So, sabi niya, okay lang. Ayun, nagbalik sa normal, balik lahat ng balik sa kanya. Lahat ng increase ay balik sa kanya. Saya. So, nag-intindihan kayo, na hindi kayo mag-expect siya na malaki, na wala lang kahit alam naman niya sa sarili. Kasi pwede magsinungaling na magsabi walang benta. Siya ang nagbabantay, alam niya may benta, wala. Wala tayong benta ngayon. Kung walang benta na siya ang sales lane. So, maging truthful ka talaga sa lahat na sinasabi. Sir, here's the third question. In what way can effective teamwork and collaboration foster positive working relations
relations within enterprise? So, dapat talaga ay teamwork talaga ng staff. So, kasi it will contribute, una, hindi teamwork kayo, good yung healthy atmosphere sa loob ng store. So, mag-contribute siya ng magandang image sa lahat ng napasok dito. So, kailangan lagi mo silang kausapin. Hindi yung once a month, halos hindi kayo mag-uusap ng iyong tao. Hindi maging healthy. So, it will contributes talaga na malaking impact pag yung teamwork niyo, alam niya yung lahat na nangyayari dito. Teamwork niya, lahat na nangyayari sa store, lahat ng history ng product sa store, lahat ng mga sa store area. So, kung hindi man niya alam, dapat i-impart mo sa kanya para pag wala ka, i-explain niya lahat. So, yung teamwork niyo, dapat talaga siya maganda. Kailangan talaga may teamwork kasi kung walang teamwork, ay magulo ang loob. Hindi siya healthy atmosphere ang yung store. Parang magulo siya. For the fourth question po, how can a supportive and inclusive workplace culture contribute to maintaining effective working relations? So, yung staff mo, dapat alam mo kung saan siya pinanggalingan o anong upbringing niya. Kung ang upbringing niya ay bura na siya doon sa bahay, bura na yung store mo. Dumi dito, kalat dito. So, kailangan talaga i-educate. Educate mo siya para, kung example, yung kinalakihan niya versus sa iyo, ikaw ay masyadong malinis. Ay siya ay masyadong kalat. So, kailangan i-educate lang talaga. Educate, kausapin, at yung talaga, yung constant communication. Communication talaga between your staff. Hindi yung pwede na hindi mo siya i-correct. Kailangan mo talaga siya i-correct para maging malaking contributor na i-correct mo siya na hindi siya tama para hindi niya gawin ulit. Kasi maraming nangyayari talaga na kami, mga staff, minsan kami kasi ang nagbibigay ng motive sa kanila ng mga tip. Una, yung hindi kami lagi dito. Pangalawa, walang inventory. Sabi na, wala na inventory na, pwede ito tapitin. So, kung nangungupit ang mga staff mo, isa ka sa may mali. Kasi, hindi mo siya inventory. Hindi mo siya lagi chinecheck. At pinababayaan mo siya. So, number one, ikaw ang cause na may nangungupit. Kasi ikaw nagbigay ng motives. Napakupit siya kasi hindi mo siya chinecheck. Hindi mo siya ina-inventory. So, wala sa TV. So, kaya madalang ka lang siguro makahanap ng tao 100% siguro trustworthy sa money talks. So, kailangan talaga na constant communication and then yung culture niya, pinanggalingan niya, kung saan siya na family, kung masyado kang stricto, galing pala sa broken family siya, stress siya lagi pagpasok dito. Gulo kayo lagi. Hindi kayo parang ma-high blood ka. Kasi isang principle sa business, pag ang iyong staff ay naging contributor ng stress mo, tanggalin mo. Or, kasi hindi siya pwede ikaw tanggalin niya. So, kung stressful na siya, stress ka sa kanya, so, mas better na tanggal siya. So, yun, naging concern ka rin sa kanyang kailangan. Ilawak mo rin. So, alam mo na may potential talaga siya, mapagkatiwalaan siya. Medyo ilawak mo rin yung pag-uunawa sa mga. So, siya pala'y breadwinner. Tapos pagdating dito, sermon. So, culture shock talaga siya dito sa loob. Is there any plan of staff understanding? What do you do to correct the misunderstanding? Karamihan sa misunderstanding between the staff, especially yung mag-absent sila. Karamihan kasi sa mga staff,
absent ng bigla, na yung mindset, for example, absent sila. Hindi nakaprogram yung mind na wala sila. Alam ng mind mo na mayroon sila, tapos bigla mag-text sa'yo, absent ako, hindi ako makapasok ngayon. Tanggap mo irritated ka na. Kasi hindi ka nakaprogram na that day na wala siya. Marami kang gustong gawin, napalpak na. Na-irritate ka, nagagalit ka, so absent siya ngayon, bukas hihintayin mo siya. Sisermonan mo siya. So, depende mo na lang yan kung paano mo siya sermonan, ano-ano klaseng sermon na approach. Siguro kung sigaw-sigawan mo, kinabukasan, hindi na yun babalik. Lalo kang stress kasi wala ka nang stop. So, handling yung sa mga absent. Malaman mo naman ang staff mo nagsinungaling. Ay, nagkasakit si, ganito. Tapos mamaya-maya may magkwento, nakita namin yung staff mo nandun. Marami, yung staff mo, sakit, biglang ganon. Lahat nasa bahay siya. Ang text niya, ay, hindi ako kasi sakit na siya doon. Hindi ako anak. Tapos maya-maya may magsabi, nandoon siya sa ganito niya. So, kung yun talaga, diyan karamihan sa absences, mag-misunderstanding, at saka kung nag-proper audit ka, yung mga short, karamihan yung mga short yung remittance, short yung inventory. So, isang nagpapa-irritate sa owner, yung na-set ka na wala pang isang oras na nagpaalam na parelax-relax na yung may-ari, tapos biglang maka-receive ng hindi ako papasok na yun, so kailangan ka magbukas. So, yun, yung mga misunderstanding. At saka yung mga minsan mag-argumentation doon sa mga medyo special cases na mga kasi dito sa amin, dapat hindi ka mag-absent sa alam mo peak season for souvenir and pasalubong. Anong peak season? Itong darating ng long weekend. Diba peak namin to? Ang daming uuwi. Itong mula 28 na October hanggang to the first week ng November. Nakakon na yan, pinag-aralan na yan, long weekend yan. So, ay possible, ang daming bisita. So, pagka-absent yan dyan, malaking gulo, malaking misunderstanding talaga kasi hindi talaga siya pwedeng na-absent yung mga dates na yan. So, i-handle mo lang yung misunderstanding kung ayaw mo siya mawala. Pero kung yung misunderstanding yun na hinihintay mo na lang yun na mangyari para mo siya sisantihin. So, may rason ka na lang na tanggalin mo na siya. So, kasi stressful na siya. So, yung alam mo na kailangan mo siya i-preserve, kailangan mo siya dito, di ka makahanap na katulad niya na mayroon siyang mga pagkakamali. Stress talaga. Stress mo talaga yung pasensya. Kinawaan mo talaga siya. Kausapin mo ulit. Hindi ka. Lahat ka nila, pila. Kaya niya rin sila. Yung panat na. Iisin mo talaga. Proper manner na. Proper words. Huwag ka talaga magamit ng mga words na masyado na sobrang bigat. Hindi na dapat. So, dito sa aming point, bawal magamit ang sales stage ng mga bad words. Kasi hindi ka makita at hindi ka maririnig sa akin. Bawal ka magbuka. Bawal ka marinig ka lang dito. Thank you, good morning, good afternoon. Sir, could you share specific instances of how staff members support each other in your shop? How have these instances directly impacted the overall efficiency and success of your business? Kailangan mag-collaborate talaga ang mga staff, especially yung wala kami. Kung ang staff mo ay mayroon silang malasakit sa iyo, wala ka man dyan, o nandyan ka naman sa store, magsikap talaga yan sila magpenya. Isang friend ko na ganyan, iniwanan niya yung mga staff na maraming bayarin. So, hindi alam ng staff, yung lahat ng bayarin yan. May pondo na yung cheque sa banko. Hindi alam ng staff, pressured masyado yung staff, pero nagpapagawa sila ng paraan na yung cheque na iniwan ng amo nila mapundohan. Pero sinusubo kasi yung bumalik na yung amo, sabi ng mga sales lady,
Huwag niyo na talagang ulitin yan sa amin na iwanan niyo kami ng cheque. Grabe kami ka-stress na kailangan makabenta kami at mapunduhan yung cheque. Kung hindi lala, yung cheque, bago pa sa amo, lahat ay magpundo. O sila, it's a store, joint force talaga sila na bawat customer, makakuha talaga sila ng benta para matuwa naman yung kalang amo na pagbalik ay lahat ng binigyan sa kanila ay na nila na magbigyan na ng solusyon. So, kailangan talaga na mag-support talaga yung one. Hindi sila, mayroon namang support na negative, mag-support sila, mag-collaborate silang dalawa na mangupit. Yun, laglag ka talaga to. So, kailangan talaga kilalahanin mo talaga. Dati na gusto ko pumasok nito ay hindi na talaga, kasi hindi kami lang talaga kilala. Kasi, pera. Hindi na ng pera. So, kung dalawa lang yan, kung mag-collab man, join force yung stock mo, for good, mapalad ka. Eh kung for bad, sorry, laglag yung pera. Kasi maraming mga pinagkatiwalaan sa mga negosyante, ang mas mayaman yung pinagkatiwalaan lang. Kaysa dito, dami sa kalapas. Yung pinagkatiwalaan nila, yun ang mas yumaman. Ang may-ari ay talubog ng palubog. For the Hacienda 7, how do managers or owners in shop deliver positive feedback to employees? Could you share someone example of this positive reinforcement is a site to motivate including person? Ito yung sinasabi ko, para kung mo, lahat, kung makadeliver ka ng positive feedback sa iyong mga staff, lahat na sinasabi ko, totoo. Kasi kung lahat ng sinasabi ay bola lang ka, sa unang pangako, tuwala sila, pangalawa, pangatlo, pang-apat pa yan, sabihin nga po, dapat ko ba namin sinungaling ng moment, kaya ito sinasabi ko sir, sa tagal ng panahon yan, sinasabi ko, ano nangyayari. So, bawat salita mo talaga, dapat, totoo, at mangyari sa kanila. Para ma-reinforce siya ng energy sa kanilang pag-serve sa iyo o magkaroon siya ng positive feedback sa kanila kasi alam nila, yan, pag sincere mo sa akin, totoo talaga yan. Pag sabi niya, magsarado tayo, masyal talaga tayo niya. Kasi noon, ginagawa ko yan. Sirado talaga, Bagyo. Bagyo. Inutur ko niya sila, Bagyo, Capogalera. Nang magsabi ka, mga po pa, bigay na talaga. At pinag-ipunan talaga. Hindi yung so, gusto mo positive talaga para sa iyong mga staff, lahat na sinasabi mo ay totoo. Kung hindi mo na hindi naman ma-fulfill lahat, hindi mo man maibigay lahat, i-explain mo ng ayos sa kanila na kung ganito sitwasyon, ganyan. Para hindi sila mag-isip ng iba, kasi na-explain mo na-orient mo sila na ganito talaga nangyari, kaya hindi nagbigay lahat. Dito sa atin, September pa lang, iniipon ko na yung 13 months. Siya ang nag-iipon sa kanyang sariling 13 months. Binibigay ko sa kanya, nililista niya sa notebook. Yung tatanggapin niya sa December, iniipon niya namin everyday. Kaming dalawa kasama ako mag-ipon para sa atin, para may 13 months din ako. So, iniipon namin, per day ko, per day mula September hanggang December, ang tatanggapin niya ay 9,000. So, yung malagay natin, per day, 100 per day ang iniipon para na sa 13 months. Kaya, alam niya, mayroon talaga siyang tatanggapin na pera. Tulad ngayon, yung aking staff, bumili ng bagong cellphone. Kung man niya ma-afford. So, dito din siya sa amin, umutang ng cellphone, sabi niya, provide, sinapili na siya. So, yung affordable price lang, yung alam niya, pero mas mahal sa labas kung doon niya bilhin. O sige, wala ka naman pera, so okay na sa'yo, doon natin ibawas yung down payment mo sa 13-month pay. Okay lang daw. So, tapos, yung the rest, hinulog-hulugan niya weekly. So, ngayon, last 2 payments na lang siya. Nakadalawang cellphone na nga siya na hinuhulog-hulugan na halaga tag 5,000 ang isa. Malaki pa yun. Yung last niya kinuha sa amin, terabytes na memory. 5,000 pa rin. So, yun. So, yun talaga, positive one. Yung dati sinabi mo, kung di mo kayang ito pa rin, explain mo.
maintindihan at magbigay ng impact sa kanya na ganito pala, naintindihan ka niya. So, two-way yung kanya. Two-way yung relation ko sa staff niya na totoo yan sinasabi mo. Kasi dahil sinungaling. So for number 8 mga po is, what's the process for keeping track of team and individual performance at your workplace? Constant reminders lang siya. I-remind mo sila sa kanilang papel. Baka minsan makalimot sila. Kaya kay tao, kalimot sila na tao pala sila na mas marami silang panahon sa cellphone kaysa akin. Grabe yung cellphone nila. So constant reminders sa kanilang papel sa loob ng store. Paalalahanin mo sila na ito ang gagawin mo. Usapin mo talaga sila. So for question number 9 naman, can you describe how feedback is given to your workplace? Maraming klaseng mga feedback na natatanggap. Yan talaga ang hiniingatan namin, yung mga feedback. Galing sa labas. Marami kaming feedback na na-absorb dito na hindi para sa amin, para sa ibang store. Na magreklamo dito sa kaya namin, John. Ano yun? So, mininintay namin yun. Pinipilit namin na mabigay talaga yung good service. Mag-request ng price. Kaya, automatic na. Mula kasi pagkatapos ng COVID, nag-iba ang turn around ng business ko. Hindi ka na kailangan makatubo na basta suitable ka ng maliit, na. Basta kailangan mo lang convert agad sa cash, yung mga stocks mo. Talaga malaking lesson ang COVID sa business world. So, probably, sa business world, pangalawa sa family, galing impact sa family. Di ba yung panahon ng COVID, kung ikaw yung namatayan, hindi mo na makita. Diretso na yun sa libingan. Noon, mag-fiesta pa sa bahay, sa mga, halos mga reunion. Pero time ng COVID, once nag-positive ka, hindi ka na talaga makikita ng iyong kamag-anak. Diretso ka talaga sa cementerio. So, ang laki yung daming lesson sa business world, grabe. Kaya yung competition, yung sumulpot yung mga services, pa-deliver ka lang, magbili ka lang ng isang itlog, i-deliver na yan sa bahay mo. Kahit ang tubo na lang, kaliit-liit, basta i-deliver, basta makabenta lang yung isa. Lahat ng services ay tinoper na. Lahat ng pagkain, lumabas. Ay, masama ko hindi, basta ibenta. Bakit makahanap ng buyer? Grabe. So, grabe lesson. So, yung mga feedback. So, dito sa spot, siyempre, sino namang hindi maging masaya kung yung feedback ay positive. Hindi naman maiwasan, mayroong din negative. So, kung mayroong negative feedback, i-handle mo at ayusin mo talaga. I-correct mo talaga yun. Kasi, ingatan mo talaga yung mga feedback na sisikat na kasi sa multimedia. Last question, sir. What are some key strategies for delivering constructive feedback to employees effectively and promoting their professional growth? Siyempre, bibigyan mo lagi ng credit yung staff. Kasi siya ang nagkaharap ng mga customer. Kung mayroon mga positive feedback o mga negative feedback, kasi iniiwasan talaga yung mga negative. So, sa positive feedback, ibigay mo talaga ang credit sa kanila. Bibigyan mo sila ng credit kasi hindi naman ikaw lagi nandiyan sa store. Sila naman ang naghaharap lagi. So, mas marami silang time na sila marap. Paano nila hinarap yung mga customer. At the same time, kung bigyan mo sila ng parang price o incentive. Siguro, ikaw yung feedback sa atin. Ang galing mo daw, ang bayot mo daw, paano mo in-entertain. Sige, mag-Jollibee muna tayo, mag-order muna tayo Jollibee. So, parang binigyan mo sila ng credit sa kanilang good job. So, i-appreciate lang talaga na nila yun. Papel nila yun. Sila ang
maraming papel doon kasi wala ka naman lagi sa store. So, pag nag-feedback yung nag-feedback, ikaw sinabihan, naggalit sa store mo. Pambaitan pa mo doon, nagtanda yun, inas-cash ka ng So, bigyan sila ng credit. Bigyan po, i-grab yung credit para sa kanila. So, kung anong sinabi mo sa iyong mga staff, kahit wala ka o nag-exist ka dito, nandito ka, kung yung mga gino-contribute mo na nakakabubuti sa store, gagawin at gagawin nila doon. Kung minahal nila itong store na ito. At kung hindi nila imahal to, ay magsinuplada yan. Siyempre, pag sinuplada nila, ikwento lang sa buong kapaligiran, pasa-pasa na yan. Pareho rin sa kainan. Yung mga may business ng kainan, nakala nila okay na yung kainan nila. First week, lahat ng mga estudyante tumpok doon, kain. Kasi mura. At second week, mayroon pa. Pagka third week, tiniwanan na siya. Kasi ang totoo pala, hindi masarap, suplada pa yung nagsiserve, suplada pa yung nagtatakan. Wala na, laglag. Iwanan ka talaga. Lalo pa dito sa atin, isang tikim lang yung pagkain mo, at sinuplada ka na. Hindi pa masyado sarap. Next day na sarap tayo balik. Aabutin sila isang oras mag-order bago ma-deliver yung order nila. Yeah. So, give always the credit kung sino ba yung due ng credit ng tanong ba. Siyempre, kung sila ang due ng credit, bakit nila ginawa yun? Kasi in-instructionan mo rin sila. Kinausap mo sila lagi. Constant communication sa yung staff. So, na-execute nila yung tama para sa customer ka. Kahit nandiyan ka o wala ka dyan. So, thank you po, sir, sa napaka-daming information na binigay niyo sa akin. Thank you po, sir, sa time po. Paglalaan po ng time para ma-care po kami. Ay, nandito ako na. Bukas kayo wala. Sa farm mo.